Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 216 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin na tuluyan na ngang kalmanteng sumuko itong grupo ni na Jinyu para dito sa mga nilalang na tinatawag na Dryads, na ayon pa nga dito sa kanyang dakilang stalker ay hindi ganito ang pagkakatanda niya sa mga nilalang na naninirahan sa nasabing kagubatan, na sinang-ayunan naman nitong binata. Samantalang sa mga oras na iyon ay lumapit nga sa kanila ang isa sa mga ito at mariing inatasan ang kanyang mga kauri na ibaba ang kanilang mga hawak-hawak na sandata. Ang nagsaad nga nito ay walang iba kundi ang tumatayong leader ng mga Dryads na nagngangalang Yuasis. Ipinaliwanag nga nito sa kaniyang mga kasamahan na ang mga taong nasa kanilang harapan ay hindi ang siyang kalaban ng kanilang kagubatan. Batay nga daw iyon sa kaniyang pagkakakilala sa tumatayong leader ng mga ito sa kasalukuyan. Nakangiti nga siyang napatingin sa direksyon nitong si Jinyu at masiyang binati etong binata na aniya ay siyang leader ng tinatawag na Veterans Corporation. Naguluhan naman sa kanyang naging payag etong naunang Dryad na kumumpronta sa grupo nitong binata. Kaya't ipinaliwanag nitong si Yuasis na una niyang nasilayan etong nasabing individual sa tinatawag na mid-layer faction selection event at sa nasabing pagtitipon ay kaniyang ipinamalas ang kanyang kapangyarihan at doon mismo nagpa siyang magtatag ng kanyang sariling faction. Kaya't natanong niya itong ating pangunahing tauhan kung ano ang kanilang pinakarason kung bakit nila tinahak ang nasabing kagubatan. Gayong ang lahat ng mga manlalaro sa kasalukuyan ay tinatahak ang lokasyon kung nasaan etong boss ng nasabing palapag. Diretsa namang sinagot siya nitong binata na alam niya ang pinakarason kung bakit ang mga tahimik na lahi ng mga kagaya nilang nilalang ay kasalukuyang tila ba kakaiba ang estado at buhat nga daw ito sa kakaibang mga pangyayaring nagaganap sa loob nitong kagubatan na talagang ikinabiglang marinig nitong leader ng mga Dryads kasabay ng pagbibigay diin na naroroon siya upang resolbahin ang naturang bagay. Makaraan noon ay napatingin nga itong binata sa Brahms Ring kung saan ay naroroon etong si Alice na aniya ay nadidismaya sa hindi niya nauunawa ang kadahilanan. Habang ang interaksyon naman nitong sina Teresa at Prey ay pinagmamasdan nitong si Oasis at nawika na isa di umanong maituturing na buhay na manika itong kanilang kasamang kaawa-awang bata na tanging nalika mula sa kasakiman ng mga alchemist. Ayon pa nga sa kanya na nakadepende sa klase ng kaluluwang inilagay sa kaniya ang maaaring maging katauhan nitong si Prey at maaari nga daw itong maging isang tagapagbantay o kaya naman ay isang walang awang sandata na magagamit sa pagpaslang. Ipinaliwanag nga rin niya ang biglaang pagbabago sa lakas ng magical energy sa kanilang kagubatan at kahit nga ang mga katutubong nilalang na naninirahan dito ay nagsimula na ring maging bayolente. Dagdag pa nga niya na dahil nasambit nga raw nitong si Jinyuk na naroroon siya upang bigyan ng solusyon ang nasabing problema, ay masasabi niyang alam na nito kung ano ang punot dulo ng lahat, na sinagot naman ng binata ng oo. Pagkatapos ay inilipat ang eksena at ating masisilayan etong grupo ng binata habang nasa harapan ng isang dambuhalang portal. Magbibigay pa nga sana ng paalala etong si Yuasis na agad namang sinagot nito nang hindi na niya ito kinakailangan pa. Buhat ng matagal na niyang alam kung anong klase ng lugar ang nasa loob ng naturang portal. At tanging hiniling na lamang sa mga Dryads na naroroon na hanggat maaari ay bantayan nila ng maigi etong tarangkahan ng portal at pakatatandaang huwag magpapapasok sa sinuman maliban sa kanilang grupo, kasabay ng tuluyang pagpasok sa loob nitong nasabing lugar. Pagpasok nga ng mga ito ay agad siyang natanong nitong kaniyang kasamahan kung bakit ganoon na lamang kadaling nagtiwala etong kanilang leader sa nasabing tao. Kaya't sinagot siya nitong si Yuasis na mukhang hindi nito nauunawaan at nababasa ang kanilang sitwasyon, sapagkat mula pa sa pag-umpisang pagtapak nitong sina Jinyuk sa naturang kagubatan ay wala na silang kontrol sa mga posibleng mangyari dahil ang taong iyon nga daw ay hindi nila magagawang pigilan kahit gawin pa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Samantalang sa kabilang banda ay masisilayan nating nagawa ng makarating nitong grupo ng binata sa kabilang bahagi ng portal at labis ang pagkabigla nitong sina Teresa sapagkat isang napakalawak na disyerto ang tumambad sa kanilang harapan at ang ruin na ito ay tinatawag na Dune of the Sun. Agarang do'y naglabas nga itong binata ng mga tela para sa kanyang mga kasamahan na kanila di umanong magagamit laban sa tindi ng init ng nasabing lugar. Lumipas pa nga ang mahaba-habang oras ng kanilang paglalakbay at ating makikita etong si Teresa na labis na nanghihina kung kaya't agaran siyang binigyan nitong si Jinyuk ng yelo gamit ang kanyang glacier skills upang kahit na paano ay mapawi ang nadarama nitong init sa katawan. Maging siya nga ay nasambit sa kanyang sarili
na mas gugustuhin pa niyang palibutan ng napakaraming halimaw kaysa naman tiisin ang napakatinding init sa loob nitong naturang ruin. At kahit maging ang kanyang dakilang stalker ay bagyang nababahala na rin kung nakasisiguro nga daw bang tama ang landas na kanilang tinatahak. Ayon nga sa ating pangunahing tauhan na ang hidden ruin sa ika-19 na palapag ng tore ay nagtataglay ng temperaturang hindi bababa sa 40 degrees Celsius at napakalawak pa ng nasasakupan nitong disyerto. Subalit batay nga daw sa alaala nitong Heavenly Demon ay dito matatagpuan ang direksyon ng Crown of Tyranny. Hanggang sa maya-maya ay tila ba napukaw ang atensyon nitong si Teresa nung kanyang masilayan ang isang kakaibang pagkilos mula sa ilalim ng mga buhangin at nagsimulang magsipaglabasan ang mga nilalang na tinatawag nilang sandworm. Maghahanda na nga sanang makipaglaban etong si Chun Yusong, subalit agad naman siyang pinahinto nitong ating pangunahing tauhan, sapagkat aniya ay kanila nga daw ipapaubaya ito para sa rookie ng kanilang grupo, kasabay ng agarang pagkilos nitong si Prey patungo sa direksyon nitong mga nasabing halimaw. Mabilis nga niyang inilabas ang kanyang mga punyal at sa isang iglap ay daglian lamang niyang naidispatsa ang pinakamalapit sa mga ito, na talagang ikinamangha nitong sina Teresa habang patuloy na nagsimulang suriin nitong batang homunculus ang mga halimaw na dapat niyang idispatsa. Samantalang inilipat naman ang eksena sa ika-44 na palapag ng tore na tinatawag bilang base ng Faction of Eden. At do'y masisilayan natin etong arkanghel na si Gabriel na nasa harapan ng iba pang mga arkanghel na naghahangad na malaman ang buong detalye hinggil sa mga naging kaganapan sa nagdaang God's Auction. Gayon din ay nais nilang maunawaan kung bakit nabigo itong nasabing arkanghel na ma-recruit etong manlalarong si Teresa de Laurentia. Lalo na't isa nga daw itong perpektong pagkakataon. Sinang-ayunan naman itong si Gabriel ang naging payag ng mga kapwa niya arkanghel, kasabay ng paglalahad ng kanilang naging interaksyon nitong manlalarong si Kang Jin-yuk. Inilahad nga nitong nasabing arkanghel ng isa sa kanilang miyembro ng Veterans Company na nagngangalang Teresa ay nais ma-recruit ng Faction of Eden. Kaniya nga daw itong ipinapaalam dito sa ating pangunahing tauhan bilang tanda ng paggalang sa posisyon nitong binata na siyang tumatayong leader nito. Aniya, ang nasabing babae ay lubos na sinusunod ang doktrina ng Goddess of Light, kung kaya't kinakailangan nitong sumang-ayon sa kanilang recruitment. Gayun din ay binigyang din nga nitong arkanghel na si Gabriel ang posibleng panganib na kahaharapin nitong si Teresa oras na hindi niya tinanggap ang kanilang paanyaya. At kabilang na rin sa posibleng malagay sa delikadong sitwasyon ang lahat ng mga miyembro ng kaniyang faction. Bagyang napahinto nga itong si Jin-yuk mula sa payag na binitawan nitong nasabing arkanghel, kasabay ng pagtingin dito sa batang si Prey at nakangiting na wika na hindi niya ito hahayaang mangyari at wala siyang intensyon na ganoon na lamang ibigay sa kanila etong kaniyang kasamahan. Hindi naman makapaniwala etong si Gabriel sa sagot na kanyang nakuha mula sa binata, buhat ng tila ba wala itong ideya sa panganib na maaari nilang kaharapin mula sa itinuturing na pinakamalakas na faction mayroon sa mas mataas na palapag ng tore. Sinagot muli siya nitong si Jin-yuk na sa totoo'y minsan ay padalos-dalos siya sa mga bagay-bagay, subalit hindi siya isang hangal pagdating sa pagsasagawa ng mga pagpapasya, kasabay ng muli niyang pagbibigay diin na hindi nila makukuha itong si Teresa mula sa kanya. Gayon din nakangitingan nitong nasambit, ang tungkol sa aniya ay isang bagay na matagal na nilang hinahangad. At ito nga daw ay may kaugnayan sa tinatawag nilang Necrominicon. Pagkarinig nga nila dito sa kwento nitong si Gabriel, ay lubos sa mga itong hindi makapaniwala, sapagkat ito nga daw ay ang librong naglalaman ng mga ekspedisyon sa ika-50 palapag na siyang pinangangasiwaan ng mga primordial beings, at silang lahat ay nagdududa't iniisip na isa lamang itong malaking kasinungalingan na gawa-gawa ng isang tusong tao. Maya-maya ay makikitang lumapit sa kaniya ang isa pang arkanghel at nawikang, kung totoo nga daw ang nasabing pahayag o isa lamang kasinungalingan ay hindi na mahalaga pa, dahil kung totoo nga daw ito ay makakakuha sila ng impormasyong kinakailangan nila, at kung hindi naman ay titiyakin na lamang nilang pagbabayarin nila ng matindi etong binata. Kasabay ng pagbibigay ng kautusan sa lahat ng mga arkanghel na naroroon na kanila nga daw huhulihin at dadakpin etong binata, gayon din persang paaaminin sa lahat ng kanyang mga nalalaman sa kahit anong paraan. At ang individual na nagbigay ng nasabing kautusan ay nagngangalang Kisakel mga master,